Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating tatalakaying paksa, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako ang inyong guro sa Pilipino, Binibining Crystal Jane Di Carion. At ngayon, bilang pagbabalik-aral, ay tatanungin ko kayo kung ano ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. Okay, ito ay tungkol sa mga iba't ibang uri ng dula, elemento ng dula na kung saan ito ay itinatanghal sa harap ng entablado. At ngayon, babasahin ko sa inyo ang ating layunin para sa umagang ito. Una, natutukoy ang iba't ibang uri at elemento ng tula. Nabibigyang kahulugan ang mga uri at elemento ng tula at nakasasagot ng mga tanong tungkol sa paksa. Ito ang dapat nating matamo para sa umagang ito. Ano nga ba ang tinatawag nating dula? Ito ay isang paglalarawan ng buhay na ginaganap sa isang tanghalan. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa dula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na mandudula, dramatista o dramaturgo. Dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng pananalita, kilos at galaw ang kaisipan ng may akda. Ito ay isang uri ng panitikang itanghal ito sa harap ng tanghalan o entablado. Sinasabing ito ay paglalarawan ng madudulang bahagi ng buhay. Dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng kilos, galaw, pananalita, kaisipan ng mga akda. Ang dula ay isang uri ng panitikang ang layunin ay itanghal sa tanghalan. Sinasabing ito ay paglalarawan sa madudulang bahagi ng buhay. Ito ay isang paglalarawan din ng buhay na ginaganap sa isang tanghalan. Ano ang dula at mga bahagi at uri nito? Bahagi ng dula, ito ay ang yugto. Ito ang bahaging pinaghahati-hati sa dula. Inilalahad ang tabing bawat yugto upang makapagpahinga ang mga nagtatanghal, gayon din ang mga manunood. Ang yugto, una ang Ingles, chapter or part, kabanata ng isang libro, nobela, eksena ng isang pelikula, etc. Parte, kapitulo at pangkat. Ang pangalawa ay ang tanghalan na kung saan kinakailangang magbago ang ayos ng tanghalan. Ito ang ipinaghahati sa yugto. Ang kasalungat ng tanghalan ay teatro, ang kasalungat naman ay abandonahin. Mga uri ng dula. Una ay ang trahedya, nagwawakas sa pagkasawi o pagkamatay ng mga pangunahing tauhan. Ang trahedya ay isang dulang ang bida ay hahantong sa malungkot na wakas o kabiguan. Mayroon ding mga uri ng ganitong dulang may malungkot ngunit makabuluhang wakas. Nagsimula ang ganitong uri ng drama mula sa sinaunang Gresya. Kabilang sa maagang mga bantog na tagapagsulat ng trahedya sa Gresya sina Aeschylus, Aeschylo, Sophocles at Euripides.
Ang tagpo naman, ito ang paglabas-masok ng mga tauhang gumaganap sa tanghalan. Para yung nagkita sa isang lugar o pinagsalubong. Tagpo ay pagkikita, ipinagtagpo kami dahil kami ay para sa isa't isa. Vince, Veronica at Victoria, kwento ng kamalian at trahedya ng pamilya Garcia ni Angelo Verania, mga tauhan. Bakasyon ng 2007, may malagim na nangyari sa 68 Aguirre St. Sombay Subdivision, Quezon City. Umiikot ang pangyayari sa pamilya Garcia. Nasa kanila na ang lahat, kayamanan at kapangyarihan. Mayroon silang 3 anak, 3 mga regalo ng Diyos sa mag-asawang nagpakahirap upang makuha ang lahat ng ito. Ngunit, sapat na ba ang lahat ng mayroon sila upang sila'y lumigaya? Maaaring sa mag-asawa, oo, ngunit sa isa't isa sa kanilang mga anak ni minsan hindi nakuha ang maging masaya. Kaya nga't ang pagpalit ng pamilya niya para sa salapi at kayamanan. Narito ang isang istorya ng makabuluhang pag-iisip sa mundong ginagalawan nina Vince, Veronica at Victoria Garcia. Ating silipin, panuorin at unawain. Eksena sa pagkainan. Antonio, Inday, tawagin mo nga sila sa taas, sabihin mo kakain na. Inday, opo Sir Rico, nakahanda na po ang ticket ninyo sa makalawa papuntang Baley, sir. Nakuha ko na ito kaninang umaga. Mabuti naman, Rico. Sige, mag-impake ka na rin bukas at maaga tayo aalis, Rico. Opo. Oo po, nasa mesa ang mag-asawang Antonio at Georgia. Kakatok sa kwarto si Inday. Inday, Vince, Rhea, Nika, nakahain na ang pagkain. Magkapatid kaming. Ang pangalawa ay ang komedya na kung saan ang wakas ay kasiya-siya sa mga manonood dahil nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay magkakasundo. Ang komedya o comedy ay isang termino mapapelikula man o entablado. Ito ay ginagamit kung saan ang mga nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan o lehitimong pagpapatawa sa bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Ang komedya ay maaari ding salita na nauso noong panahon ng silent movies na makikita sa pagsasalita ng bibig kundi sa pagkilos ng katawan. Ang uring ito ng tula ay hindi lamang sumasaklaw sa muro-muro o komedya, tibag, panuluyan, sarswela, sinakulo, kundi gayon din sa mag-iisang salaysay o monologo, lirikong dula, tulang-dulang katatawanan, tulang-dulang kalunos-lunos, melodramang dula. Isang halimbawa nito ang trahedya sa Balay ni Cadil, stage play script, Ballad Education, Suring Dulaw, heavy drama, Darlene de la Fuente, uri ng dulang pangtanghalan, Roderick Festin Mayo, Filipino script, ang mga pamahiin sa buhay ni Dorena Pineda, dula-dulaan Hazel Jane Eliaguera Igoy, halimbawa ng mga nobela, Karen Mamshi, halimbawa ng dula-dulaan, 6 Ds 2010, Marla Carla, dula-dulaan, komedya, mga tauhan. Carla, humangingaya ng pamilya. Crisanto Marla Crisanto, isang mayamang mayabang, mapang maliit. Mrs. Crisanto Mami, mabait na amo. Mr. Crisanto ang daddy, may sikreto tungkol sa nawawalang anak. Mabait na anak. Mga yaya, katulong, maikling script ng dulang komedya.
Short comedy, dulang, translation, human translation, automatic translation. Love Trip has 37 ratings and 1 review. The book contains 2 comedies. Translation, human translation, automatic translation, mga halimbawa ng dula ng komedya na may script, examples of tables with comedy strip, translation, human translation, automatic translation, mga bagay na may kwento man o wala na palagay ko ay nakakatawa, halimbawa ng dulang komedya, download as Word documents, PDF file, or read online. The first is one act play in English which was the winner of 2005 Palangka script ng isang play ng komedya, script ng isang play ng komedya, translation, human translation, automatic translation. Mga halimbawa ng dulang komedya na may script, examples of tables with comedy script, translation, human translation, automatic translation, example of tables with comedy strip, human translation, automatic translation, halimbawa ng dulang komedya na may script, crowdsource question and answer at Okela 3/18/2024, Lap 3 has 36 ratings and 1 start by marking Lap Trip, dalawang komedya as ang mga dula niya ay nagkamit ng pangunahing gantimpala. Taong 1997, pa nang unang i-release ang Teen Rain Story na kinatha ng bandang Eraserheads. Sa kasalukuyan, medyo mahirap na humanap ng kopya ng libro. Gumawa ng malaking ingay nung nakaraang linggo si Senator Vicente Tito Soto III, hindi dahil sa matagumpay niyang naipaglaban ang adhikain ng mga taong tutol. Ilang araw na lang at Pasko nga pala, nagsimula na nung isang linggo ang simbang gabi, bakasyon na ng maraming mga estudyante. Halimbawa ng mga nobela, Karin Mamshi, halimbawa ng dula-dulaan, mga halimbawa ng dulang komedya na may examples of tables with comedy strip, translation, human translation, automatic translation. Ang parsa ay isang konsepto ng teatro o dula, partikular na mga dulang may nakakatawang tema na nagpapakita ng relasyon at pagkakaugnay ng mga pangyayari upang magbigay katatawanan at kaaliwan sa mga manunood. Kadalasan na may isang lokasyon lang ang parsa at mayroon ng mga sumusunod na mga katangian. Una, ang pisikal na pangangatawan o katatawanan. Pangalawa, kalokohan. At pangatlo, kakaibang pagganap ng mga komedyante. Sainete, isang komedya na naglalayong magbigay ng aliw sa mga tagapanood sa pamamagitan ng pagpapakita ng kalabisan, karangyaan na malalayong mangyari. Kadalasang hindi maintindihan ang balangkas ng sainete, ngunit ang mga tagapanood ay hinihimok na huwag sundan ang balangkas upang hindi malito o malipos. Gumagamit din ang sainete ng mga pagtatawang pisikal, ang paggamit ng sinasadyang kalokohan, at malawak na di makatotohanang pagganap. Sinusulat ang mga sainete para sa tanghalan at pelikula at saka kadalasang nasa isang partikular na lokasyon ang tagpuan ng sainete kung saan nangyari ang lahat ng mga kaganapan. Para sa inyong mga katanungan, maaring sumangguni lamang sa ating link na https://gaitf.sim/lcms o maaring tumawag sa numerong 0975-27-08093.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa ating lahat. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Crystal Jane Di Carion. At sa muli, magandang umaga sa lahat.